Ngayon, malinaw na sinabi ni Donald Trump na kung hindi magpapakita ng senyales si Diktador Putin, natatapusin agad ang digmaan sa Ukraine. Tiyak na lilipad ang mga Amerikanong Tomahawk na misail papuntang Moscow. Agad humiling si Putin ng tawag sa telepono kay Donald Trump. Ngayong araw sa Israel, sinabi ni Donald Trump na nagpasya siyang ibigay sa Ukraine ang mga Tomahawk na misail kung hindi papayag si Putin na itigil ang digmaan. Sinabi ni Donald Trump na pagkatapos maresolba ang sigalot sa Israel at Hamas, itutok niya ang atensyon sa digmaan ng Russia at Ukraine. At nagpapahiwatig siya na maaaring gumamit ang Estados Unidos ng pamimilit laban sa Russia at ulitin sa Moscow ang ginawa ng Amerika sa Iran noong Hunyo ngayong taon. Tulad ng natatandaan ninyo, pinasabugan noon ng Amerika ang Iran gamit ang mga misail. Bilang paalala, bago ito, 2 beses sa isang araw nag-usap sa telepono sina Donald Trump at Volodymyr Zelensky tungkol sa pagpapadala ng Tomahawk na misail. Sa Kremlin, nagpanik sila nagbanta pero kalaunan kumalma at sinabing sobrang kapal ng mukha ito. Ngayon, sinabi ni Peskov na nais ni Putin na makausap agad si Donald Trump tungkol sa pagpapadala ng Tomahawk missiles sa Ukraine. Maraming nangyari nitong mga oras, kaya kailangan talagang pag-usapan. Pero ang pangunahing mensahe ni Trump ay, tulad ng sinabi niya ngayon sa Israeli Knesset, dumating na ang panahon para harapin ang Russia at ayusin ang mga hindi pa nalilinis na mga Ruso. Ako si Alexei Pichi. Oktubre 13 ngayon. Talakayin natin lahat ng sunod-sunod. Pero bago natin simulan ang episode na ito, gusto kong ipaalala na sa channel na ito, araw-araw ay may ilang mga balitang analytical na palabas para manatili kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa channel na ito. Paki-like na rin at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaki ang tulong nito sa pagpapalaganap ng episodes sa YouTube. Kung gusto nyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, pwede kayong mag-donate sa anumang platform. Ayon sa description ng video, suportahan ang YouTube channel ni Alexei Pichi at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong Oktubre 13 na aaprubahan niya ang pagbibigay sa Ukraine ng long-range Tomahawk missile at ang paggamit nito laban sa teritoryo ng Russia kung hindi ititigil ni Pangulong Vladimir Putin ang digmaan. Sinabi ni Trump na hindi direktang ibebenta ng Estados Unidos ang cruise missile sa Ukraine, kundi ipapasa muna sa NATO alliance na magbibigay naman nito sa Ukraine. Sinabi ni Trump, "Oo, masasabi ko kay Putin na kung di matatapos ang digmaan, pwede naming gawin ito. Maaaring hindi, pero may posibilidad na mangyari iyon." Gusto ba nila na padalhan sila ng mga Tomahawk? Sa tingin ko hindi. Paalala ko lang, ang layo ng paglipad ng Tomahawk na missile ay umaabot hanggang 2,500 kilometro. Sinabi rin ni Trump na ang pagdating nila sa lugar ng labanan ay magdadala ng bagong antas ng agresyon. Noong Biyernes, sa tanong ukol sa posibleng reaksyon ng Rusya kung makakakuha ng Tomahawk ang Ukraine, sinabi ni Putin na magbibigay ng matinding tugon ang Rusya. Alam niyo ba kung paano? Pinalalakas namin ang sariling depensa sa himpapawid. Ibig sabihin, walang sagot si Putin. Sinasabi niyang kailangan magdepensa at palakasin ang PVO kung babagsak ang Tomahawk na missile sa Moscow. Hindi tayo gaganti sa Washington. Matapang lang sa salita ang mga Ruso, pero sa totoong buhay, hindi tayo gaganti. Kaya, kailangan talagang palakasin ang depensang panghimpapawid. Saka nga pala, yung mga alipores niya, tulad ni Ushakov, ang assistant ni Putin, ay nagsabi na malaking pagkakamali raw ang ganitong klasing paglipat. At ngayon, malinaw na sa puntong ito, ang mga Tomahawk ay parang ginagamit na pang-pressure kay Diktador Putin. Sinabi ni Trump na maaari niyang talakayin kay Vladimir Putin ang pagbibigay ng Tomahawk cruise missiles sa Ukraine. Susunod, babanggitin ko ang sinabi ni Trump. Maaaring sabihin ko, pakinggan mo, kung hindi maresolba ang digmaan na ito, magpapadala ako ng Tomahawk sa Ukraine. Kaya kong ipadala ang mga iyon. Ang Tomahawk ay isang kamanghamanghang, opensibong sandata na sa totoo lang, hindi naman kailangan ng Russia. Pagkatapos, sinabi ni Donald Trump na umaasa siyang papayag si Putin na tapusin ang digmaan. Kung hindi dagdag pa ni Trump, ito ay magtatapos ng napakasama para sa kanya. Paalala ko lang, bago nito, sinabi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na ang mga pag-atake gamit ang mga Tomahawk missile, kung ipapasa ito ng Washington sa Kyiv, ay gagawin lamang laban sa mga target militar sa teritoryo ng Russia. Hindi naman kami mga terorista, gaya ng mga Ruso, kaya sisirain lang namin ng lubusan ang mga pasilidad militar ng mga hindi malinis na Ruso. Kasabay nito,
Pero napakahalaga ng puntong ito. Kasama sa mga target militar na binanggit ni Zelensky ang infrastruktura ng enerhiya. Dahil, ayon sa kanya, ang mga Ruso ay nagbebenta ng mga enerhiya, kumikita ng pera, at ini-invest ito sa larangan ng militar. Ibig sabihin, ang mga refinery, itong mga gas pipeline, oil pipeline ay talagang mga layuning militar dahil nagsisilbi sila sa ekonomiyang militar. Kasabay nito, hindi sinagot ni Zelensky kung nagbibigay ang United States ng impormasyon sa Kyiv para sa mga atake sa loob ng Russia. Sabi ni Zelensky, hindi ko pwedeng ibahagi lahat ng detalye tungkol sa intelihensya. Nasiyahan kami sa kung paano nagtatrabaho ang aming dalawang intelihensya. Sa ngayon, napakatibay ng relasyon sa pagitan nila. Idagdag ko lang, halimbawa, may sinabi si Donald Trump kahapon na kawili-wili. Marami ang tumutok sa ibang konteksto. At sabi ni Trump, muling sinabi niya na nagbigay ang Biden administration ng $350 bilyong sa Ukraine. Dagdag pa niya, kami, ang aming administrasyon ay walang ibinigay na pera sa Ukraine, pero may mas malaki at mahalaga pa kaming naibigay. At ito ay makikita na sa mga resulta ng mga pag-atake ng hukbong Ukrainian sa teritoryo ng Russia. Ayon sa Financial Times, naging aktibo ang administrasyon ni Trump nitong mga huling buwan sa pagbibigay ng intelihensya tungkol sa mga lokasyon, pasilidad militar at galaw sa Russia. Sa aspetong ito, malinaw na may kooperasyon. Nauna nang sinabi ni Vladimir Putin na ang pagbibigay ng Amerika ng mga long-range na missile sa Kyiv ay magdudulot ng pagkasira ng mga positibong ugnayan sa pagitan ng Russia at Estados Unidos at magiging isang panibagong yugto ng paglala ng tensyon. Giit ni Putin, hindi magagamit ng Ukrainian forces ang mga missile nang walang direktang partisipasyon ng mga sundalong Amerikano. Ano ngayon? Parang may tanong dito tapos nagsalita na sina Medvedev, Putin at Lavrov. Lahat ng mga yan sa Russia, lahat sila sumisigaw na. Hindi pwedeng mga Ukrainyano ang magpalipad ng Tomahawk missile, Amerikano lang ang gagawa nito. Ganun din ang narinig natin tungkol sa High Mobility Artillery Rocket System, Army Tactical Missile System at iba pa. Ano na ngayon? O anong gagawin nyo? Wala kasi susunod na. Sinabi ni Putin na handa silang pabagsakin ang Tomahawk missiles ng Amerika at pagbutihin ang kanilang depensa sa himpapawid. Sabi niya, hindi magbabago ng balanse sa labanan ang Tomahawk missiles dahil kulang pa rin sa sundalo ang hukbong Ukrainyano. Iyan ang buong sagot ni Putin. Sabi niya, Amerikano ang may kontrol sa missile doon, kaya magtatakip tayo at palalakasin ang depensa laban sa himpapawid. Sa Kremlin, dati nilang binabantaan ang Amerika, pero agad din silang natauhan. Pagkatapos magsalita, agad lumabas si Trump sa mga mamamahayag. Humiling si Dmitry Peskov, sekretaryo ni Putin, kay Trump ng negosasyon sa harap ng kamera. Si Peskov ay palihim na nagsabi na may lahat ng posibilidad para agad na maisaayos ang pag-uusap sa pagitan ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng leader ng Russia. Paumanhin kay Pangulong Vladimir Putin. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin, maaaring mangyari ang pag-uusap sa telepono ni Putin at Trump anumang oras. Sabi nga, hindi raw matutulog si Putin basta tawagan lang siya ni Trump ayon sa kanya. Lahat ng posibilidad ay nariyan para dito. Narito ang sipi mula kay Peskov. Binanggit ni Trump ang posibilidad na ito, ngunit wala pang konkretong kasunduan sa pag-uusap sa telepono. Pagkatapos ng kasunduan, agad mag-uusap. Uulitin ko lang, may lahat ng posibilidad para sa mabilis na pag-aayos ng ganitong pag-uusap sa telepono. Kung isasalin sa wikang diplomatiko, paulit-ulit itong sigaw ng Kremlin na, pakiusap, mag-usap na tayo sa telepono. Sa mga nakaraang araw, ilang ulit ko na itong binanggit sa palabas ko. Nitong linggo, malakas nang sumisigaw ang Kremlin. Nagsasalita at hayagang namamalimos ng negosasyon kay Trump, nakiusap pa at sinabing, pakinggan nyo, sige na, mag-usap tayo. Kahapon, sabi ni Ushakov, madali lang talagang makipagkasundo sa mga Amerikano. Sabi niya, sa Anchorage may napagkasunduan kami, hindi pa namin nilalabas lahat ng baraha. Pero sabi ng Europa, hindi ko inasahan na magkakaisa ng ganito ang Europa, na magbubuklod ang Europa sa pagsuporta sa Ukraine, nalalaban sila bilang isang nagkakaisang prente. At diretsahan ng sinasabi ng mga Ruso na gusto talaga nilang makipagkasundo kay Trump para malampasan ang Ukraine at Europa. Habang nagsasalita si Zelensky sa ika-71 sesyon ng Parliamentary Assembly ng NATO, hiniling niya sa mga lider ng parlamento at pamahalaan na tiyakin ang pagbibigay sa Ukraine ng mas makapangyarihang depensa sa himpapawid at mga misil. Ipinaalala ni Zelensky na 2 beses nilang tinalakay ni Pangulong Donald Trump ng United States
ang detalye ng kanilang kooperasyon kamakailan. Ayon sa kanya, tinalakay ang depensa sa himpapawid, mga sistemang Patriot at Tomahawk na misil. Tinalakay rin ang pangangailangan sa enerhiya at pagtanggi ng mga kaalyado na bumili ng langis sa Russia. Sa huli, nagbanggit siya, ang terorismo sa himpapawid ay huling hakbang ni Putin. Dapat natin siyang pigilan, huwag hayaang magtagumpay sa lupa at himpapawid. Kapag nangyari iyon, posible na ang diplomasya. Ngunit ipinahiwatig ni Donald Trump na pagkatapos ng digmaan sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas, handa siyang mag-focus lamang sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sabi ni Trump, mainam magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa Iran, ngunit kailangan munang ayusin ang issue sa Russia. CP, magiging kamangha-mangha iyon, hindi ba? Pero dapat muna nating ayusin ang issue sa Russia. Kung okay lang sa'yo, Steve, mag-focus muna tayo sa Russia. Aayusin natin sila. Napakamakabuluhan ng sinabi ni Trump dahil karamihan sa mga pangunahing issue niya tungkol sa gitnang silangan ay naresolba na. Ang natitirang issue ay ang mga hindi pa nalilinis na Ruso na dapat aksyonan. Umaasa talaga ako na magpo-focus na si Trump sa paglutas ng problemang ito. Dito ko natatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.